Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Julia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Ang iba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimutan ng kalimutan ng Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa animong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng ating banal na Panginoon Diyos ay Protection of God in Jesus Christ and Mother Mary. Ngayon po, ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe sa panatag sa bagong tipan. Kung mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Diyos. Ayon po dito kay San Mateo, Kabanata 6, talata 12. Ito ang mensahe. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi adya mo kaming sa masama. Tuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talata 31. Ito po ang mensahe. Sinagot ni Jesus, hindi nangangailangan na manggamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. At narito ko, hindi patawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan ng upang magsisi. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1 at talatang 4. Mensahe. Ang bawat tao ay kasako sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral na ay itinatag ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sa pangyarihan mo parusa sa mga gumagawa ng masama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 6. Ito ang mensahe. At hindi ka na Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hiniran na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 10, talatang 11. Ito ang mensahe. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya hindi niya ang kanyang bugtong na anak upang at sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, talatang 16, magalamig ito. Ito po ang mensahe. Nagrinig ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat mamatay sa lahat ng nabiliyag na palaso ng masama. Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatulad ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 3. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng magsunod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa linggong ito, mula dito sa ating pagbahagi ng mabuting balita. At ating salamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, bini ng banal sa Pamilya. Maraming salamat po at ating banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at banal sa Santa Maria. Ngayon, ibaliliwan po sa inyo ang mensaheng ito. Mula po sa tema na Protection of God in Jesus Christ and Mother. Nais mong ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Kayo ay kanyang patuloy na pinoprotektahan mula simula hanggang ngayon at patuloy po protektahan hanggang wakas sa bilang paglikha sa atin at bilang mga nilalang. Tayo ay pinoprotektahan ng ating Diyos. Tayo ganun niya tayo kamahal. At sa kanyang pagprotekta sa atin ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon sa Kristo, upang tayo ipailalim sa kanyang paghahari at protektahan niya tayo rito sa lahat ng uri ng kasama. Pinalaya niya tayo sa spell ng demonyo o yung kahit ang demonyo na nagdulo sa atin ng kamatayan. So binigyan muli tayo ng buhay, pagkakataon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinugo niya ang ating banalista, so tayo ay lubos niyang pinoprotektahan mula sa kanyang bugtong na anak para tayo palayain sa kamay ng Diyos at sa pang-araw-araw natin pamumuhay. So doon sa kanyang mula sa ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay kanyang pinoprotektahan. Mula simula, siya ay tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon. Siya ay bumababa, gabay niya sa iba't ibang mga propeta, mga patriarchs, mga pinili para maglingkod sa kanya. Ginabayan niya ng iba't ibang mga kapangyarihan. Ang lahat para gabayan tayo at mamuhay na matuwid. Iligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa mga kamay ng mga masasama at tala na binigyan niya ng pagkakataon makapamahala ulit at samantala. So tayo ay binabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Hanggang sa Panginoon sa Kristo, tayo ay binuban niya ng kapangyarihan. Hanggang sa mga oras na ito, binagabayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, maging ang banal na Santa Maria nga ay kanyang pinapagabay sa atin. Yan, at pinili niya.
So, ang Banal na Santa Maria ay mayroong mga paggabay sa ating mga huling panahon. Siya ay talaga bilang mag-ina ng Panginoon sa Kristo, siya ay sinusugo at gumagaway naman ng mga pagmamala. So, kaya tayo patuloy na ginagabayan ng pagmamala ng Panginoon Diyos sa iba't ibang mga bagay mula sa Panginoon sa Kristo mismo. At ang kanyang aral na practicality, maliban doon sa kapangyarihan na ginagabay sa ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay gabayan ng mayroon tayong guardian angel, tayo ay sinusugo ang anghel, at ang ito na ang Panginoon sa Kristo at iba't ibang mga pangitain, mga kapangyarihan na at pagmimala na iginagabay sa atin para tayo ay protektahan mula sa iba't ibang binibigay niya na tao ng kapangyarihan, mga nakagagawa ng himala para protektahan yung sa katauhan. At diyan sa mabuting balita in practicality, yung mga aral niya yan ay nakapoprotekta sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo na pinagbago niya yung masasama. So pinatawad niya tayo at tayo ay ginabayan sa mabuting pamumuhay. So tayo niya, minod niya na mamuhay ng mabuti. At yung simbahan na kanyang itiniyo ay patuloy itong gumagabay na tayo ay imold sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa kanan ng Panginoon sa Kristo at tayo ay mamuhay ng mabuti. Matuwid, tayo bukod sa pananampalataya para at tayo ay mamuhay na mayroong pagmamahal. Kung makita niyan, hindi tayo gagawa ng masama kung tayo ay mamumuhay ng matuwid. At tayo ay magbabago at tayo ay hindi gagawa ng kasamaan. So mula dyan sa mga aral, gabayan tayo ng mabuting balita at binumol tayo para tayo ay mamuhay ng mabuti. So kung mamumuhay tayo ng mabuti, matuwid, hindi tayo gagawa ng masama. Bagamat, kahit na tayo ay nananampalataya ang iba, saan yung tukso ng kasamaan at dulot ng ating katawan na vulnerable sa tukso. At doon sa mga hindi nananampalataya at nananatili sa evilness, hindi mapalaya ng Panginoon sa Kristo at patuloy sa kanilang pagpalaganap ng kasamaan sa Panginoon. May mga hindi nananampalataya na hindi na naniniwala sa Diyos o sino man. So, yung iba ay patuloy sa hindi mabuti. Bagamat mayroong gusto ay mabuti, pero hindi na naniniwala naman sa Diyos. So, tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa mga salitang ito. At doon nga sa kanyang kapangyarihan, sa ilalim ng pamamahala ng Iso Kristo sa ating panahon ngayon. Pero nung una, ay iba't ibang protektahan na nawan ng banal na Panginoon. Ngayon sa panahon ngayon, wala nang pamamahala ng Panginoon sa Kristo, tayo pinoprotektahan niya sa ilalim ng paghahari ng banal na Kristo. So, kung sasampalataya tayo sa Panginoon at mananampalataya dyan sa mga salita na yan, sa pananampalataya natin ng Panginoon Diyos, tayo mapuprotektahan at tayo gagawa ng mabuti. At sa proteksyon ng banal na Panginoon sa Kristo na kanyang kapangyarihan, naiadya niya tayo sa lahat ng uri ng kasama. Kaya kung mananampalataya tayo sa tumaadya tayo sa lahat ng uri ng kasama at kapahamakan, maliban na lamang kung tayo ay itinalaga. Hindi naman tayo mapapahama kung hindi tayo itinalaga para maglingkod at maranasan ang isang halimbawa, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo at ng mga apostol. So, kanila yung binigay yung buhay nila para paglingkuran ng Panginoon. May mga ganoon na naitinalaga sa mga bagay na yan. But, tayo ay kung mananampalataya natin at binibigyan natin ang buhay natin sa Panginoon sa Kristo, buong buhay natin tayo ay puprotektahan niya sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga tayo binibigyan ng buhay. Buhay na walang at kaya kung tayo mananampalataya sa buhay, magkakaroon tayo ng buhay at yung masama. Lahat ng uri ng panganib, bagay sakit at anumang uri ng kapahamakan. Maliban pa doon sa nagpahangat ng ating buhay, o persecution, at tinatawag, o iba't ibang mga bagay na nais puminsala sa atin kung tayo ng Panginoon. Gaya na sinabi na tayo ay puprotektahan ng Espiritu Santo at Panginoon sa Kristo laban sa lahat ng mga kasama mula dito sa mabuting balita. Ito ay makapangyarihan na tayo ay protektahan ng mga mula sa mga aral na protektahan sa lahat ng mga kasama. Ito ay makatuwiran na ito ay puprotekta sa lahat at mga gawin yan. Maliban nyo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo na iadya tayo sa lahat ng uri ng kasama. Maaaring subo ng banal na Panginoon sa Kristo ang iba't ibang mga anghel or magyaman ng Santa Maria himself ay tayo at niya yung buwas mula sa ating pananampalataya na tayo maligtas sa lahat ng uri ng kasama. Tayo ay tinuruan niya na manalangin. So, dumalangin tayo palagi na tayo iadya sa masama at may sa pagsulong. Kita ng Panginoon Kristo.
at tayo ay gagabayan niya na mananapin lamang sa lahat ng uri ng mga naghahangat at gumagawa ng mabuti sa kapwa na hindi naliliwanagan sa kasama ay lumaya sa kasamaan patuloy na niyayakap ang kadiliman. Kaya maliban dyan, yung kapamahalaan ay gumawa rin ng Diyos at nagtatay ng kapamahalaan. So yung ating mga government na yan ay kagapay ng Diyos para protektahan tayo laban sa nakagagawa ng hindi mabuti ay nananampalataya o hindi o gumagawa ng kademonyohan. They are mga lingkod din sila ng Diyos, authority para sugpuin yung kasamaan, parusahan. So yan, kagapay din. At ang simbahan nga na tinatag ng banal na Panginoon sa Kristo, sa ilalim ng kanyang paghahari, tayo ay gabayan na patuloy para protektahan doon sa kasamaan sa pamamagitan ng patuloy na pagbubuklod ng sangkatauhan sa mabuting pamumuhay at pananampalataya sa Panginoon. Kaya din ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, tayo ay patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita upang ang mga tao ay mahikayat mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon mula sa pamumuhay na sa mabuting balita. Tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa bawat kasamaan. Kaya tayo ng mabuting balita sa kasamaan mula sa mananampalataya rito at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan. So yan, kaya yung kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos, ang simbahan, ang mga pamalaan, yan ang tayo pinoprotektahan ng Panginoon Diyos. Yan, sa mga bagay na yan, para tayo ay maligtas sa pang-araw-araw na pamumuhay at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual. Dahil yan tinandaan, kung di tayo mamumuhay ng matuwid, mabuti, hindi tayo po protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay pababayaan niya sa ating maling pamumuhay. So kung tayo ay lumalayo ang Espiritu Santo, lumalayo ang Diyos sa atin, kung tayo ay gumagawa ng masama. Ngayon, kung pagsisisihan natin ang ating pagkakasala, pamumuhay tayo ng matuwid, tayo ay gagabayan na makapamuhay ng matuwid, makapamuhay ng mabuti sa ilalim ng kanyang pagkakasala. So yan ang nais ng ating banal. Yan, muli, sana nagabayan mo naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay at kayo karoon malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula sa pagbabagi natin ito na tayo ay mananampalataya, tayo ay pinapangalagaan at pagprotektahan ng banal na Panginoon Diyos para sa ating kaligtasan spiritual at pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang yan, pinagpapala tayo ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo makapamuhay ng mga binibigyan tayo ng katatagan para tayo ay makayanan ang pamumuhay na ito na may mga namumuhay na kasama at patuloy hablo sa paghikayat ng kasamaan at yan yung ating ginakaharap na kaya dapat tayo ay may kapandyaan para hindi tayo yung mahikayat tayo ng masama, yan ang masama dyan, tayo ay magbubuli sa kasamaan at mapapahamak tayo sa kamatayan at kamatayan spiritual. Kaya tayo ay patuloy na maging katatagan. At tayo patuloy na nanalig ng gabay ng Banal na Santa Maria, tayo kanyang gabay ng kaliwanagan, sa kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo pagpalagi ng ating Banal na Santa Maria, tayo sama palagi ng ating pagbabahagi at pananalangin sa Panginoon Diyos, nagabayan tayo ng Panginoon Diyos pag nasumiso ng kanyang milagro, pagpapala sa pagbabahagi ito ng kaya ang kanyang protection sa atin, sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay at pagbabahagi ito ng balita. Yan, at kayo ay patuloy na mahikayat magabayan sa pananampalataya sa Panginoon sa mga Panginoon sa pagkasamuhay ng mabuhay. At sa CBC at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Maliwanagan kayo at tayo magkaisa sa ating magkaisa at makunawaan sa ating magiging pananampalataya at hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, diwa at pagkakaunawaan. Mahikayat tayo ng magkakaisa, kapayapaan sa bawat pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisa mga bansa. At muli ay sa CBCP, batik patuloy kayong patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at sa ating muling kakayanan, patuloy natin yung asahan ang gabay ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo at Banal na Santa Maria na gabayan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, wala mabuting balita niya. At sa mga kapamalaan, kayo patuloy na gabayan ng mabuting balita. Lalagyan ko ng siya ng ating Banal na Panginoon sa Kristo at mamahala kayo ng mabuti.
Pulido naman sa aming lokal na pamahalaan ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria ng mabuting balita ay patuloy na mamahalan ng mabuti ayon sa karapatan at doon din sa aming lokal na PNP, pulisya na kayo ay magabayan ng Banal Santa Maria ng mabuting balita at kayo patuloy na mag-enforce ng tubig patas ayon sa karapatan at gayatin nyo ang mamamayan sa pagpairal ng legal at mabuti. Yung at doon sa aming lokal na parokya ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy na pagpatuloy ng mga Panginoon sa pananampalataya sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Muli, magandang hapon sa akin lahat at